Ang kasaysayan ay parang ilog. Umaagos, humahawi, minsan ay humahagupit. Ngunit kung ang kasaysayan ay ilog, ang panitikan ang tinig ng tubig, ang bulong, ang alon, ang sigaw. Nasa harap ako ng mga pahinang tila tahimik, ngunit kapag binasa, tila ba pumipintig. Ito ang mga salitang tumawid sa panahon, mga salitang hindi lamang isinulat, kundi isinugal. Habang sinusundan namin ang mga panahong ito, unti-unti naming napagtanto na ang kasaysayan at panitikan ay hindi magkaibang daan. Magkatabi silang naglalakad. Kung ang kasaysayan ay nagsasabi kung ano ang nangyari, ang panitikan naman ang nagsasabi kung paano ito nararanasan. Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, may panitikang isinulang. Hindi bilang palamuti ng panahon, kundi bilang bakas ng sugat at pag-asa ng karamihan sa ating bayan. Sa dokumentaryo na ito, lalakbayin natin ang panitikan bilang salamin, sandata at alaala ng bayang nilikha. Ang kasaysayan ay madalas tahimik ang petsa, pangalan, lugar. Ngunit ang panitikan ang nagbibigay dito ng tinig, luha, galit at pag-asa. Dito nagiging malinaw na ang panitikan ay damdamin ng kasaysayan at ang kasaysayan ay ang ugat ng panitikan. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang panitikan ay wala sa aklat kundi nasa hangin. Binibigkas sa apoy, inaawit sa dagat, ipinapasa sa hininga ng matatanda. Ang ipik ko noon ay hindi kwento, ito ay ugat ng pagkatao. Ang alamat ay hindi pantasya, ito ay paliwanag sa mundo. Ang bugtong ay hindi laro, ito ay pagsasanay ng isip. Sa panahong ito, malinaw na ang papel ng panitikan ay ang pag-iingat ng alaala. Walang kolonyal na impluwensya, walang dikta ng banyaga. Ang panitikan ay malaya, kasing laya ng hangin na nagdadala nito. Sa panahong ito, ang panitikan ay parang butil ng palay, iniingatan, ipinapasa at muling itinatanim sa susunod na salinlahi. Dito palang malinaw na ang panitikan ang unang kasaysayan ng Pilipino. Kung susuriin, ito ang panitikang pinaka-organiko, hindi isinulat para sa kapangyarihan, kundi para sa komunidad. Dito makikita na ang panitikan ay nagsimula bilang pang-araw-araw na buhay. Dumating ang mga Kastila, dala ang cross at espada. Kasabay ng pananakop, kinandado ang panitikan sa simbahan. Sa pagdating ng Kastila, nagbago ang papel ng panitikan. Mula sa pagiging tagapangalaga ng kultura, naging kasangkapan ito ng relihiyon at pananakop. Ang salita ay naging dasal. Ang kwento ay naging sermon. Ang panitikan ay ginawang tali sa lieg ng kamalayan. Ngunit, sa ilalim ng katahimikan, may mga salitang gumagapang, mga salitang natutong bumulong ng paglaban. Sa bawat lihim na tula, may lihim na tanong. Hanggang kailan? Nang sumiklab ang revolusyon, ang panitikan ay hindi na bumubulong. Ito ay sumisigaw. Ang tinta ay naging dugo, ang papel ay naging bandera, ang bawat pangungusap ay may kapalit, kulungan o kamatayan. Ngunit ayon kay Maria Ramos, ang panitikan ang nagpaalab sa damdaming ng kabayan. Bago pumutok ang baril, unang pumutok ang salita. Kung susuriin ang papel ng panitikan sa revolusyon, ito ang panahong pinakamatapang ang salita. Hindi na ito dekorasyon ng panahon. Ito ay naging mitsa ng pagbabago. Dito natin makikitang malinaw ang pagkakaiba ng bawat panahon. Ang panitikan ay nag-iiba ng mukha, depende sa pangangailangan ng bayan. Kapag inaapi, ito ay nagiging sigaw. Kapag ginigising, ito ay nagiging apoy. Dumating ang Amerikano na may dalang paaralan, aklat at bagong wika. Binihisa ng Ingles ang panitikan, tila bago, tila makintab.
Sumibo ng maikling kwento at sanaysay, natuto ang Pilipino ng bagong forma, ngunit ayon kay Efren Abueg, ang panitikan ay ginamit bilang salamin na may bahid ng panlilinlang. Sa likod ng mga bagong anyo, patuloy na hinahanap ng panitikan ang sarili nitong mukha. Sa panahon ng gutom at takot, tila nagdadalamhati ang panitikan, ngunit hindi tuluyang nanghina. Haiku at tanaga ang isinilang, maiikli, tahimik, ngunit matalim. Parang bulong sa dilim, sapat na upang magpaalala, buhay pa ang diwa ng bayan. Sa panahon ng diktadora, kinadena ang panitikan, ngunit ang salita tulad ng tubig ay laging nakakahanap ng bitak. Lumaganap ang panitikang protesta, mga tulang isinulat sa takot, ngunit binasa sa tapang. Ang panitikan ang naging sigaw ng mga bibig na pinatahimik. Ngayon, ang panitikan ay humahawi na sa screen, sa entablado, sa mundong makabago. Malaya ang porma, malaya ang tinig. Ngunit kasabay ng kalayaan ay ang tanong, saan nga ba patutungo ang mga salitang ito? Kung ang kasaysayan ay buto, ang panitikan naman ang laman. Kung ang kasaysayan ay anino, ang panitikan naman ang sisilbing liwanag nito. Sabi ni Amado B. Hernandez na ang salita ay maaring bala o rosas. Ayon naman kay F. Sionel Jose na ang panitikan ay sakit na ginawang alaala. Para kay Digwa, ang tunay na kaunlaran ay nasusukat sa pagbabasa ng makabuluhan. At para kay Arseliana, ang halaga ng bayan ay nasa kwentong siya lamang ang makapagsusunod. Sa bawat panahon, nagpalit ng anyo ang panitikan, ngunit hindi ng puso. At hanggat may Pilipino marunong makinig sa salita, ang kasaysayan ay hindi matatabunan, ang panitikan ay hindi mamamatay. Ako si Nika Linares. At ako naman si Rose B. Maynulia at ito ang dokumentaryo sa kasaysayan ng panitikang Filipino.